Ako nga po pala si Enrico. Ipinanganak sa Mindoro pero dito na ako naninirahan sa Bulacan. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari noong taong 1998. Nang mga panahong binata pa lamang ako. Nung kabinataan ko pa lamang ay medyo may pagkababaero ko, Sir Seth. Halos lahat ng mga kadalagan sa baryo namin ay nililigawan ko at hindi naman sa pagmamayabang. Minsan ay hindi ko pa naranasang mabasted. Ika nga nila nun, alari ko yan daw ang dating ko. Kaya naman halos lahat ng mga kadalagahan ay nagkandara pang mapansin ako. Sabihin nyo ng hambog o kaya ay mayabang pero yun talaga yung totoo eh. Pero alam nyo bang nang dahil sa pagiging babaero ko, hindi ko lubos sa kalaing mararanasan ko ang isang kababalaghang hindi ko lubos maisip. Isang hapon, dumating sa bahay namin ang kaibigan kong si Joselito. May bitbit itong alak at pulutan. Papasok pa lamang sa bakuran ay malaki na ang pagkakangisi niya na parabang nanalo sa sugal. Aba, mukhang maganda yung araw natin ngayon ah. Anong meron at mukhang masayang-masaya ka? Tanong ko sa kanya na makalapit na. Mamaya mo na itanong yan. Ito, may dala akong alak ko. Andyan ba yung tatay mo? Oo, nandito si tatay. Bakit? Muling ngumisi si Joselito bago nagwikang aayain niya raw si tatay na uminom. Paborito raw kasi ni tatay ang pulutang dala niya. Teka, si tatay lang yung aayain mong uminom? Paano naman ako? Sus, parang bago naman to. Natural, kasama ka sa inuman. Di ka na kailangang ayain pa. Sige, sandali lang. Tatawagin ko si tatay. Tay, dito si Jose. Inuman daw po. Tiningnan ako ng aking ina at muling tumingin sa aking ama't pinanlakyan ito ng mga mata. Hudyat na hindi niya pinapayagan si tatay na mag-inom. Naku nay, alam ko na po yung mga ganyang tinginan mo kay tatay. Hindi mo na naman siya papayagan mag-inom, no? Ikaw na bata ka ha? Di ba ang sabi ko sa'yo, wag mo nang aayain sa inuman niyang ama mo. Alam mo namang hindi na ito makakalakad kapag inaatake na naman ng rayuma. Galit na wika ni nanay. Nay, payagan niyo na. Dito lang naman sa bahay, tsaka ano naman yung connect sa rayuma ni tatay sa pag-iinom. Sa pagalit na boses ay pinaalala ng aking inang nakalimutan ko na ba raw ang nangyari kay tatay nung huling beses na nag-inuman kami. Ilang araw itong hindi makalakad dahil sa sinumpong na naman ng rayuma. Kaya tigil-tigilan ko raw yung aking ama sa pag-aayang uminom ng alak. Dahil hindi naman raw ako mag-aalaga kay tatay. Oras na magkasakit naman ito. Konti lang naman yung iinumin namin na eh. Sige na, payagan mo na si tatay oh. Abat talagang napakakulit mong bata ka ha? Pag sinabing hindi pwede, hindi pwede. Maliwanag ba? Oo na po, hindi na pwede. Ani ko. At kakamot-kamot sa ulong bumalik na lamang sa balkonahe. Pasensya na tol. Hindi makakasama sa inuman natin si tatay. Ayaw payagan ni nanay eh. Baka raw kasi sumpungin na naman ang sakit niya. Ay, ganun ba? Manghihingi pa naman sana ako ng payo kay Mang Dante. Payo? Anong payo? Kumindat ang kaibigan ko at sinabi niyang alam ko na raw kung ano ang sinasabi niyang hihinging payo nun. Nung una, hindi ko pa makuha ang ibig niyang sabihin. Nasabihan niya pa nga ako na mahina ang utak dahil sa hindi ko raw kaagad nakuha ang ibig niyang ipahiwatig. Ano nga kasi yun? Bakit ka ba hingi ng payo kay tatay? May nagawa ka bang mali kaya ka hingi? Hindi. Anak naman ng... Kaya hihingi ako ng payo kay Mang Dante. Kasi may bago akong didiskarte ang dalaga. Talaga naman oh. Sus, yun lang pala eh. Kala ko naman kung ano na.
Dahil nga sa ayaw nga ni nanay na mag-inom kami sa bahay ng kaibigan ko. Gawa ng kukulatin umano siya ng kukulitin ni tatay para makapag-inom ito. Kaya naman ang ginawa namin ay pumunta na lamang kami sa bahay ng isa pa naming kaibigang si Mando para doon na lamang mag-inuman. Sa pagdaan nga ng mga oras at nagiinuman na kami, nabanggit sa amin ni Jose na may dalagang araw siyang nakilala at gusto niya itong ligawan. Yun nga lang ay may kaliuan sa baryo namin ang lugar na tinitira ng dalaga. Tinanong ko siya kung ano ang pangalan ng dalagang liligawan niya at kung sino ang mga magulang nito. Walang pagdadalawang isip namang sinabi sa amin ni Joselito kung sino ang mga magulang ng dalagang pinagbabalakan niyang ligawan. Ano ka mo? Anak ni Persing liligawan mo? Gulat naman kaming napalingon nang biglang nagsalita si Aling Delia ng ina ni Mando. Oo, Aling Delia. Bakit po, kilala niyo po ba yung taong nabanggit ko? Tanong ni Jose sa ina ni Mando. Aba, hindi lang basta-basta kilala. Dahil sa alam na alam ko ang mga karakas ng pamilya ng mga taong binanggit mo. Ano pong ibig sabihin, Aling Delia? Batay kasi sa pananalita ni Aling Delia, parang may hindi maganda sa pamilya ng dalagang liligawan pa lamang ng kaibigan ko na yon. Hindi nga ako nagkamali sa iniisip ko, Sir Seth. Dahil binalaan lang naman kami ni Aling Delia. Sinabi niya sa aming wag na raw ituloy pa ni Jose ang binabalak nitong panliligaw. Dahil sa may itinatagong sekreto ang pamilya ng dalagang liligawan niya. Isa pa, pinangingilagan ng mga kapitbahay ang pamilya ni Persing. Nung tanungin naman namin kung anong sekreto ang tinutukoy nito, nagwika lamang ang matandang basta. Makinig na lamang raw kami sa sinasabi niya para hindi kami mapahamak. Huwag pa irali ng katigasan ng ulo dahil ikakapahamak umano namin yon. Paano naman namin susundin yung babala mo, Aling Delia? Kung ayaw mong sabihin sa amin yung dahilan. O nga naman, Nay. Tsaka paano mo nakilala yung pamilya ni Lorena? Tanong ni Mando sa kanyang ina. Ayon kay Delia, para hindi na raw kami mahirapan, sasabihin niya na ang kung bakit pinangingilagan ng mga kapitbahay at iniiwasan ng pamilya ng dalaga. Aniya, may kumpare siyang naninirahan sa baryo kung saan naninirahan ang pamilya ng dalaga. At ito ang palaging nagkikwento sa kanya tuwing nagkikita sila. Ang sabi pang araw ng kumare niya, bantog na aswang ang pamilya ng dalaga. Sabi-sabing may nakakita umano sa mga magulang ni Lorena na kumakain ng laman loob ng hayop sa kakahuyan. May iilang buntis rin umano ang natitigan lamang ng ina ni Lorena. Kinagabihan, nakunan na kaagad ito. Kaya nga tinatawag na mantas ang ina ni Lorena. Matitigan lamang raw nito ang isang taong mapagkainteresan ay kaya na nitong magbigay ng sakit. Bukod sa bantog na aswang ay angkan rin ng mga mangkukulam ang ina. Matapos maipahayag ni Aling Delia ang tungkol sa pamilya ng dalaga, hindi ako makapaniwala. Naitanong ko sa kanya kung totoo ba ang mga sinasabi niya. Baka kasi binibiro niya lang kaming magkaibigan. Sumagot naman ito at nagwikang, ikang araw ng iba. Walang usok kung walang apoy. Walang pag-uusapan at sasabihin ng ibang tao kung walang nakakakita at nakakaalam. Ewan ko ba, Sir Seth? Pero imbis na matakot ako matapos sabihin ni Aling Delia na aswang ang angkan ng dalagang liligawan ni Joselito, tila ba may kung anong idea ang tumatakbo sa isipan ko noon. Matapos nga naming mag-inuman at kasalukuyan na kaming naglalakad pa uwi, muli naming napag-usapan ni Joselito ang tungkol sa dalagang liligawan niya. Naniniwala ka ba sa sinasabi ni Aling Delia, Tol?
Ewan, di ko alam. Para naman kasing napaka-imposibleng paniwalaan yung sinasabi niya. Oo nga eh. Sa ganda ba naman ni Lorena, mapagkakamalan pang aswang. Basta tol, samahan mo akong umakyat ng ligaw ha. Alam mo namang ikaw lang malakas pagdating sa babae. Walang problema sa akin tol. Sasamahan kita kahit na magdamag mo pang ligawan ng dalagang sinasabi mo. Basta ba sagot mo yung alak eh. Go ako dyan. Sus, alak lang pala eh. Marami niyan. Alam mo namang magtutuba yung tatay ko eh. Pagmamayabang na tugon niya. Napagkasunduan naming bukas ng hapon ay pupunta na kami sa baryong tinitirahan ng dalaga. Medyo aaga-agahan namin dahil may kalayuan ng baryo kung lalakarin namin nun. Sa ayaw at sa gusto rin ng mga kaibigan naming si Mando at Larry ay walang magagawa ang mga ito dahil sa pilitan namin silang isasama. Kinabukasan, pasado 5:00 na ng hapon nang dumating si Joselito sa bahay. Kasamang iba pa naming mga kaibigan. Masaya ang mga itong nag-uusap habang papalapit sa bakuran. Aba, abat mukhang ang saya-saya nyo ah. Sana naman ang lakad nyo ha? Masungit na tanong ng aking ina nang mabungaran sila nito sa may bakuran. Sinabi naman ni Joselito na may pupuntahan lamang kami sa Karatig Baryo. Kaya't ipagpaalam niya raw sana ako rito kung ayos lang. Ay nako, kahit ano pa man ang sabihin ko dyan kay Enrico, hindi naman nakikinig sa akin yan. Tagos sa kabilang tenga lang naman. Bahala kayo kung saan nyo gustong magpunta. Basta kung mapahamak man kayo, huwag nyo ako masisisi ha. Pag-uuntugin ko kayo magkakaibigan eh. Wala nang ang pagdadalawang isip na pumayag si nanay. Hindi na nga nito tinanong kung saang baryo kami pupunta o kung ano ang gagawin namin sa pupuntahan. Na makita naman kami ni tatay, gaya ng tanong ng aking ina, ganun rin ang tinanong niya. Anong gagawin niyo doon? Tanong ni tatay. May liligawan kasing dalaga si Joselito tay. Kaya alam mo na, bilang mga kaibigan ay sosuportahan namin ito si Jose sa ikakasiyan niya. Asus, talaga naman kayo mga kabataan no? O shit, sige mag-ingat kayo sa pupuntahan nyo. Huwag masyadong maglasing at magtira kayo ng lakas para makauwi ng bahay ah. Kagad na nga kaming umalis na magkaibigan. Nang nasa daanan na kami, panay ang kantsawa namin magkaibigan at tawanan. Niloloko pa namin si Jose na baka mamaya kapag karap niya ng mga magulang ng dalaga, bigla na lamang itong lapain. O kaya naman, himatayin dahil ang sabi nga ng ina ni Mando, aswang ang pamilya ng dalaga. Nako, mayayari ka talaga kapag loloko-loko kang lalaki ka. Patay ka sa pamilya ni Lorena. Ikaw yung gagawin nilang hapunan pre. Panakot ni Mando. Aba, subukan lang nila. Hindi ba sila natatakot sa katawan kong maskulado? Wika nito at itinaas pa talagang braso. Nagkatawanan na naman kaming magkaibigan. Kung ano-ano pang pananakot, sinabi namin kay Joselito. Pero talagang desidido ang kaibigan namin. Dahil hindi man lamang ito nakitaan ng takot o kaya naman ay kabahan. Mahaba-haba rin ang nilakad namin dahil sa inabot na kami ng dilim sa daan. Sa palagay ko ay pasado 7:00 mahigit na nang nakarating kami sa baryo. Mabuti na lang at may dalang flashlight si Mando. Kaya dali-dali niya na itong binuksan at nagpatuloy na kaming maglakad nun. Nang nasa baryo na kami at kasalukuyang naglalakad papunta sa bahay ng dalaga, nakita kong hindi pa simentado ang daan at iilan pa lamang din ang mga kabahayang nadadaan namin. Isa pa, ang napapansin ko mga kagiliw, ay malalayo ang mga magkakapitbahay at puro talahiban at malalaking kakahuyan na may mga baging pa ang gilid ng daanan. Maya-maya ay nakakarinig ako ng maihinang huni ng tiktik. Meron pang ang pag-angil ng hayop sa gilid ng daan. Medyo nakaramdam ako ng konting kaba.
Gawa ng hindi naman lingid sa amin yung mga usapin tungkol sa mga tiktik at aswang, di ba? Dahil sa ayaw kong mahalata ng mga kaibigan kong kinakabahan ako, ipinagsawalang bahala ko na lamang yun at nagpatuloy ng maglakad. Bakit halos sarado na lahat ng mga kabayang nadaanan natin? Nagtatakang tanong ni Mando. Yun nga din yung pinagtataka ko eh. Imposible namang tulog na kagad yung mga taong naninirahan, di ba? Hindi pa naman alas 9 ng gabi. Tugon ko. Sa totoo lang, Sir Seth, sa dami-raming baryo o sityo na napuntuhan ko, yun pa lamang ang unang pagkakataong nakaramdam ng takot. Ewan ko, pero magmula nang pumasok kami ay kinutuban na ako ng hindi maganda. Para tuloy akong aakit ng ligaw. Nakailang beses pa akong bumuntong hininga para sa ganon ay maibsan ang kabang nararamdaman. Pero habang dumadaan ang mga sandali, ganon at ganon pa rin. Hindi pa rin nawawala ang kaba ko. Sa pagpapatuloy ng paglalakad namin, hindi nagtagal ay tuluyan na naming narating sa bahay ni Lorena. Pagkarating ay agad na kaming pumwesto sa bakuran para mangharana. Marahang pinapraktis na ni Mando ang bitbit nitong gitara samantalang ako naman, inilapag ko na sa paanan ng bitbit na alak. Hindi pa man kami nakapag-umpisang mangharana. Biglang bumukas ang pintuan ng bahay. Lumabas doon ang napakagandang dalaga. Anong kailangan nyo? Nakasimangot na tanong nito. Nandyan ba si Lorena? Aakit sana ako ng ligaw. Nakasimangot pa rin tumango ang dalaga at nagsabing sandali lamang umano. Tatawagin niya lang si Lorena. Nang mga sandaling yun ay halos hindi ako makahinga habang tinititigan ang napakagandang mukha ng dalagang yon. Ewan ko ba, pero unang tingin ko pa lamang sa kanya, parang tinamaan na ako kaagad. Sa isip-isip ko, kaya ako siguro kanina pa kinakabahan dahil sa may magandang dalaga pala ako makikita ngayon. Pambihira ka, tol. Hindi mo man lang sinabi sa akin may kasama pa palang magandang dalaga yung nililigawan mo. Jackpot! Sambit ko kayo si Lito. Sa nauutal na boses ay sinabi ng kaibigan kong hindi niya rin alam. Sa pagkakaalam niya ay nag-iisang anak na babae lamang si Lorena. Puro lalaki ang mga kapatid nito. Kaya hindi niya rin inaasahang may makikita rin siyang magandang dalaga. Maliban kay Lorena. Sumabat naman si Mando na sa tanang buhay niya raw ay noon pa lamang siya nakakita ng ganong klaseng kagandang dalaga. Dinaig pa umano ang artista kong pagmasdan. Bigla tuloy siyang kinabahan. Hoy tol, akin yung dalagang yun ha. Huwag kang ano dyan. Sabi ko at siniko ng bahagya si Mando. Doon naman, dami-dami mo ng babae. Pati ba naman yan isasama mo pa sa listahan? Ibigay mo na lang siya sa akin. Natigil lamang ang usapan namin noong muling bumukas ang pintuan at may iniluwang dalaga. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na ang dalagang unang nakita namin ang naroroon sa pintuan. Nakita kong nanlaki ang mga mata ng dalaga. Nagmadali itong lumabas ng bahay. Lumapit kayo si Lito. Pinanlakihan niya ng mga mata ang kaibigan namin at pilit na hinahatak palayo. Bakit ka pumunta dito? Ang sabi ko naman sa'yo, di ba wag muna? Hayaan mo muna akong gumawa ng paraan para maipakilala ka sa mga magulang ko. Wika nito sa malambing na boses at halatang kabado at para bang may ayaw siyang makita kami. Napakamot naman sa ulo ang kaibigan namin at ngingiti-ngiting animoy nahihiya sa dalaga. Nagulat kami sa tinura ng babae. Dalimbis na matuwa ito. At nandun ang kaibigan namin para maging formal ang panliligaw ay para bang nag-aalala pa ito. Parang nais nitong umuwi na lamang kami.
Sandali lang, mawalang galang na. Hindi mo man lang ba kami patulutuin sa inyo? Ang layo kayo ng nilakad namin. Singit ko. Halatang nagpipigil lamang sa inis ang dalaga. Sinabi niya pa sa aming kasalanan umano ni Joselito kung bakit kami napagod. Hindi naman niya umano pinapapunta ang kaibigan namin dahil may usapan sila. Tiningnan ko ang kaibigan ko. Sa isip-isip ko, langya naman talaga tong si Joselito. May usapan na pala sila ng dalaga. Hindi niya man lang sinunod. Ba't talagang manggagalaiti ang dalaga dahil sa ginawa niya? Akmang hahatakin niya na sana paalis sa bukana ng bahay nilang kaibigan ko nang may isang lalaking nagsalita mula sa likuran namin. May mga bisita ka pala, Lorena. Bakit hindi mo sila papasukin? Ngumiti naman ng bumaling ang dalaga sa nagsalita at nagwika ng, sige po kuya, papapasukin ko na po sila. Nang makita ko ang lalaking nagsalita, ay mas lalo akong nakaramdam ng kaba. Napatakip na rin ako ng ilong ng ilang segundo dahil sa umalingasaw sa pwesto namin ng napakabahong amoy. Umutot ka ba, tol? Tanong ko kay Larry. Sira, anong umutot pinagsasabi mo? Baka si Mando yon. Nang tingnan ko naman si Mando, sunod-sunod naman siyang umiling at pinanlakihan ako ng mga mata. Pagbalik ko ng tingin sa lalaki ay nakita kong masama ang mga tinging ipinukol niya. Mabilis ko nang inalis ang kamay na napatakip sa ilong ko at sa ibang parte ko na ipinukol ang pansin ko noon. Papasukin mo na sila sa loob. Hindi magandang tingnan kung nasa labas ng bahay mo sila kakausapin. Natataranta at nauutal naman tumango ang dalaga. Bago pa kami makapasok sa loob ng bahay, ay pinandidilatan ng mga mata ni Lorena ang kaibigan ko. Bago nagsabi ito sa amin na magpaalam na kami kaagad sa kanilang uuwi na. Hindi mo alam ang problemang pinasok mo, Jose. Kapag nagkikita tayo, paulit-ulit ko namang sinasabi sa iyong hayaan mong ako ang magsasabi sa iyo kung kailan ka pupunta sa bahay, di ba? Pagpasok namin sa loob ng bahay, ay pinaupo na muna kami ni Lorena. Wala pang ilang segundo ay bumukas ang pintuan at pumasok ang isang matandang babaeng halos baluti na ng itim ang mga mata. Bumati kami rito matapos ipakilala sa amin ni Lorena bilang ina niya. Tinitigan lang naman kami ng matanda. Hindi kami kinikibo nun. Weirdo naman ang kinikilos nila, sir. Nakakatakot, no? Pabulong kong wika kay Mando. Magsasalita pa sana si Mando pero sinabihan ko siyang huwag maingay dahil baka mamaya ay may makarinig pa. Dito na kayo kumain. Saktong-saktong kakatapos lang ni Isabel magluto. Wika ng nanay ni Lorena. Ang ama ninyo, wala pa ba siya? Tanong nito. Wala pa po, Nay. Ang kaninang sayang nararamdaman namin habang naglalakad papasok ng baryo. Napalitan ng kaba ng dibdib. Hindi na nga kami nakatanggi pa, Sir Seth. Nung ayain kaming kumain, ayaw ko sanang kumain kaya nga lang ay tinitigan ako ng hindi maganda ng matanda. Kaya naman uupo na kami sa pagkainan at tahimik na kumuha ng pagkain. Pakiwari ko ay tila pinapanood ng matanda ang bawat galaw namin noon. Saka lamang nito iniwas ang paningin ng sumubo na kami ng pagkain. Napangiwi ako. Walang kalasa-lasa ang pagkain nila. Parang hindi man lang nilagyan ng asin o kaya'y pampalasa man lamang. Kaya isang subo lamang ng ulam ang kinain ko at puro kanin na lamang ang nilantakan ko noon. Nang tingnan ko ang mga kaibigan ko ay ganun din ang kanilang ginawa. Pagkatapos kumain ay pinaupo na kami sa balkonahe. Hintayin na raw namin ang pagdating ng ama ni Lorena. Para namang basang sisiw si Lorena na sunod-sunuran lamang sa utos ng kanyang ina.
Habang nakaupo na nga kami, doon ko napansin lalo na may kakaiba ang amoy ng kanilang bahay. Parang mapanghi ang amoy nun. Malansa na hindi ko maintindihan. Nakakasulasok yun sa ilong at parang maisusuka ko yata mga nakain ko. Tol, hindi talaga maganda yung kutob po dito. Tara na, umuwi na tayo. Mahinang aya ko sa mga kaibigan ko. Ako rin, hindi maganda yung kutob ko. Ewan ko ba ha? Kinakabahan ako. Sad naman ni Larry. Teka, nasaan na yung dalagang unang nabukas ng pintuan kanina? Tanong ko at sinipat-sipat ang loob ng bahay na nagbabaka sakaling makita ang dalaga nun. Maya-maya pa ay nakita kong nagmadali nang lumapit sa amin ang dalagang hinahanap ko. Para itong natataranta. Maya't maya ang pagtingin sa loob ng bahay. Paglapit niya sa amin ay walang pag-aalinlangang sinabihan niya kaming umalis na umano kami sa bahay nila hanggat may pagkakataon pa. Naguguluhan naman akong nagtanong kung bakit niya kami paaalisin gayong kararating lamang namin. Ano yun? Pinakain lang kami ng walang lasang pagkain tapos paalisin agad. Hindi naman kami pumunta sa bahay nila para kumain. Pumunta kami sa bahay nila para manligaw. Pero syempre, sa totoo ay uwing-uwi na rin ako nun. Magsasalita pa sana ang dalaga pero tumigil siya dahil sa nakarinig na naman kami ng huni ng tik-tik. Katulad ng narinig namin kanina sa midaan. Nandiyan na si tatay. Umalis na kayo, dalian nyo. Utos niya. Hinawakan na ang kamay ko at hinatak palapas na balkonahe. Sumulpot naman si Lorena sa gilid ni Joselito. At gaya ko ay pilit na ring pinapaalis nito ang kaibigan ko. Ito na nga, aalis na kami. Hindi nyo naman kami kailangang ipagtabuyan eh. Wika ko at naglakad na kami palabas ng balkonahe. Maglalakad na sana ako palabas ng bakuran pero mabilis akong pinigilan ng dalaga at sinabi niyang doon kami dumaan sa may likuran. Tinuro niya sa amin ang daan papunta sa bungad ng baryo nila. Mas mabilis raw kasi ang daang yon para makarating kami kaagad sa bungad. Tinanong ko naman siya kung bakit doon kami dadaan gayong may malawak na daanan naman sa may harapan. Basta, makinig na lang kayo, wika niya at itinulak pa ako ng bahagya nun. Medyo naiinis na ako ng mga sandaling yon dahil sa tanang buhay ko ay ngayon pa lamang ako pinagtabuyan ng babae. Wala na nga kaming nagawa pa mga kagiliw kundi ang sumunod na lamang sa dalawang dalaga. Mukha man kaming timang dahil wala kaming kaidea-idea kung bakit sa likuran kami pinadaan. Hindi na lamang kami nagreklamo pa. Ilang sandali ang nakalipas. Hindi pa man kami nakakalayo sa likuran ng bahay. Dali-dali na naman kaming nakarinig ng huni ng tik-tik. Kaya binilisan na lamang namin ang paglalakad. Pero maya-maya pa, nakarinig na naman ako ng ingay. Pero sa pagkakataong yon, hindi na ito huni ng tik-tik, kundi para na yung asong nagkagalit habang nakahangil. Sa isip-isip ko, iba na talaga to. Hindi ko na naiwasan pang magsitaasan ng mga balahibo ko sa batok. Nangapal ang mukha ko at tinubuan na ako ng takot. Sunod-sunod na rin ang pagbilis ng tibok ng puso ko na para bang tinatambol yon. Nagkatinginan kaming magkaibigan. Napagpasya naming bumalik na muna sa harapan ng bahay para alamin kung ano ang ingay na naririnig namin. Medyo may katigasan ng ulo namin, Sir Seth. Hindi namin pinakinggan ang kabilin-bilinan sa amin ng dalawang dalagang. Kahit anong mangyari o kahit may marinig mang kaming kakaiba. Wag na wag naming pansinin at wag naming subukang bumalik pa sa bahay nila. Dumiretso lamang kami sa paglalakad hanggang sa makalabas na nga kami sa bungad ng baryo.
Marahan kaming bumalik sa bahay ng dalaga. Nang marating na namin ang gilid ng bahay, nagtago lamang kami sa matataas na talahiban at pilit na inaaninagan at hinahanap ang mga pag-angil na naririnig namin noon. Nagtaka kasi kami dahil sa wala naman kaming nakitang aso o anumang hayop sa bahay o sa labas ng bakuran ng bahay ni Lorena. Pero bakit tila nanggaling sa bahay nila ang mga pag-angil ng hayop na yon? Ilang saglit pa, namataan ko ang kapatid ni Lorena, yung lalaking nag-imbita sa aming pumasok. Galit na galit ito at parang may hinahanap. Sandali ko namang tiningnan si Joselito kung ano ang reaksyon niya habang tinitingnan ng nagagalit na kapatid ni Lorena. Pagbalik ng tingin ko sa kapatid ng dalaga, ganun na lang ang gulat ko nang biglang nag-iba ang kulay ng mga mata niya. Unti-unting nag-iiba ang wangis na para bang naging kawangis nito ang isang aso. Walang humpay ang pagtulo ng mga laway nito sa lupa. Nagpasabog yun ng napakabahong amoy sa paligid. Sa sobrang takot ko, daig ko pa ang 4:00 kumaripas ng takbo papunta sa daang itinuro sa amin ni Lorena. Sumunod naman ang mga kaibigan ko at halos liparin na namin ang daan noong makarinig na kami ng huni ng wakwak. Animal, totoo nga mga aswang yung pamilya ni Lorena. Rinig kong bulalas na wika ni Joselito. Bilisan niyo ng tumakbo riyan. Baka isa sa atin yung maging hapunan ngayon. Kapalit ng pagkain ipinakain sa atin. Sambit ko sa kanila. Sa pagkaripas nga namin ng takbo ay naramdaman naming tila sumusunod sa amin ang nilalang. Umaangil ito ng napakalakas na parabang nanggagalaite. Kung kaya't mas lalo pa naming binilisan ang pagtakbo. Ilang sandali pa ay may naririnig na naman kaming lumilipad sa taas at humuhuni ng wakwak. Meron ding kulay itim na aso ang humahabol sa amin nun. Kaya naman nagkandara pa na kami at hindi na alam kung saan tatakbo. Sinuong namin ang talahiban para hindi kami madagit ng kung anumang ibon ng nilalang ang nasa may itaas. Siguro, kaya kami doon pinadaan ng dalawa dahil sa alam nilang mas nakakatakbo kami ng maayos doon nang hindi mag-aalalang baka madagit kami ng aswang. Siguro, alam na nila kung ano ang kahihinatnan namin. Kaya bago pa man kami malapan ng pamilya nila, pinalis na nila kami. Bilisan niyo pang tumakbo! Maabutan na tayo! Rinig kong sigaw ng kaibigan ko. Patuloy pa rin kami sa pagtakbo ng mabilis. Wala na akong pakialam kung saan man kami mapadpad ng mga oras na yon. Bahala na. Basta ang mahalaga sa isipan ko ng mga sandaling yon ay makatakas kami sa angkan ng mga aswang na humahabol sa amin. Sa kakatakbo namin ay hindi namin namalayang nakalabas na pala kami ng baryo. Dire-diretso lamang ang ginawa naming pagtakbo hanggang sa may nakita na kaming mga kabayan. Kinalampag namin ang bawat pintuang madadaanan namin nun. Mabuti na lang at sa ikalawang pagkatok namin, bumukas yon. Hindi pa man nakapagsalita ang taong nagbukas ng pintuan. Dali-dali na kaming pumasok sa may loob. Kahit na naghahabol kami ng hininga, ay buong tapang naming ipaniliwanag sa lalaking nagbukas ng pintuan kung bakit biglaan ang pagpasok namin sa bahay nila nang walang pahintulot. Nung una, nagalit pang lalaki at kamuntikan pa kaming pinagsasasapak pero nung makita nilang takot na takot kami, huminahon ito. Inutusan ng asawa nitong bigyan kami na maiinom na tubig. Nang medyo kumalma na kami, ako nang nagsabi sa kanilang totoo. Hindi naman nagulat pang lalaki. Ngumiti-ngiti lamang ito at nagwikang may bago na naman sanang mabibiktima ang pamilya ni Parsing. Mabuti na lamang at may naawa sa amin kaya pinatakas kami bago pa man kami mabiktima. Nagulat naman kami
napaiktad ng may matandang nagsalita sa likuran namin. Pinagalitan kami nito kung bakit pumasok raw kami sa bahay niya nang walang pasabi. Humingi naman ako ng tawad at sinabi sa kanyang nangyari noon. Doon ay tinanong niya ako kung hindi pa ba raw nakarating sa amin o sa baryo namin ang usap-usapan tungkol sa pamilya ni Persing. Nahihiya naman akong nagwikang nakarating na sa lugar namin ang ganung usapan. Kaya nga lang hindi naman kami naniniwala. Dahil sa buong akala namin ay haka-haka lamang ng mga taong walang magawa sa buhay ang tungkol sa pamilya ng matandang yon. Sa pagalit na boses, sinabihan kami ng matanda na ayon ang napapala namin sa mga taong matitigas ang ulo. Pinagsabihan na umano pala kami. Hindi kami nakinig at mas pinairal pa ang katigasan ng ulo namin. Hindi kami umuwi sa bahay ng gabing yon. Sa halip ay nakitulog na muna kami sa bahay ng matanda dahil sa takot na nararamdaman. Magmula noon, hindi na namin sinubukan pang bumalik sa bahay ng dalagang nililigawan ng kaibigan ko.